muli makakasama ko natin ngayong gabi, ano, tayo nagkapasalamat, muli tayong nadala ni Ginoong Deo Rilo. Si Ginoong Deo Rilo, mga kaibigan, ay isang dalubhasa mula sa University of the Philippines at pinanday ng karunungan mula sa Estados Unidos. Ngayon, yung kanyang taglay na kagalingan abay tila baga dala-dala ngayon sa Pilipinas. At makakasama niya ay si Ginoong Oscar Del Rosario Sr. At siya, mga kaibigan, isang architect naman, mga kaibigan, ng ating nakakasama ngayong gabi. Mahalaga mga kaibigan, ng ating mga pag-uusapan may kaugnayan sa enerhiya, no? Ang enerhiyang malinis na makakatulong sa ating kalikasan. Sana ang lahat ng mga enerhiya na ating gagamitin dito ay bukod doon sa mura na, nakakatulong pa sa ating kalikasan. At alam naman natin, mga kaibigan, ang nagiging problema natin sa ating bansa at sa buong mundo, itong kanilang problema, yung pagbabago ng panahon. Climate change. Bakit nagkakaroon ng climate change? Nagkakaroon tayong global warming, na hindi kayang sugpuin ito ng basta-basta at inaasahan lalong lalala. Kapag hindi tayo nagtulungan, hindi tayo tumuklas ng iba't ibang mga teknolohiya para sa alternatibong enerhiya, ay pupulutin tayo sa kangkungan nito. Tayo ang wawasak ng ating mundo. Pero mga kaibigan, atin na pong sisimula ng ating pakikipag-usap. Unang tatanungin natin si Sir Deo. Muli, Sir Deo, magandang gabi po. Magandang gabi naman sa iyo, Joy, at saka sa mga taga-pakinig. Kumusta naman po kayo? At kayo po ba'y abalang-abala? Medyo. Talagang. Para kayong nasa university rin, araw-araw kayong nagtuturo. Si Architect Oscar De Rosario, kumusta naman po kayo? Mabuti mo naman po. Dito kayo sa microphone at wala akong bayan dyan. Yan. Hindi sanay. At unang-una, tatanungin natin muli si Sir Deo. Ano bang kahalagan itong ating mga pag-uusapan na dapat malaman ng ating mga kababayan? Una siguro, bakit tayo naririto? Ano bang kahalagan na hindi lamang dito sa radyo ninyo dapat sabihin ito? Sa halip ito'y ginagawa na ninyo na unti-unti. Tinuturuan nyo muna ang mga mamamayan natin Lalong-lalo na yung mga taga Mindoro na kung saan kayo nagsimula nitong ating mga pag-uusapan. Ano ang kahalaga nito, Sir Deo? Well, napakahalaga ito dahil kung halimbawa maging ultimately successful tayo sa pagtulong-tulong at maging naisa katuparan ito, masosolve yung ating problema ng mga brownouts, mataas na kuryente, at saka makakapag-create tayo ng mga iba't ibang industriya na meron tayong tinatawag na competitive advantage sa mundo, Kasi karamihan ng mga malalaking industriya ay kailangan ng energy. So kung mababa yung ating energy, yung cost ng power, mababa din yung ating cost ng finished products na pwede nating ibenta hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Pero importante din yung sinabi mo kanina na in doing all these things, kailangan gamitin yung enerhiya or fuel or energy na hindi siya makakasira ng kalikasan. No, I mean, isa po, bakit natin kailangan munang idulog, kailangan natin ituro muna sa ating mga mamamayan itong proyektong ito, itong dala-dala nating teknolohiya at para masolusyonan itong mga problema na sila ngayon ay nagdaranas ng mayat-maya brownout, hindi lang sa Mindoro, hindi lang sa Mindanao, at kung dito sa Luzon, mga kaibigan, hindi tayo nagka-brownout dahil sa itinataas nila ang presyo ng kuryente. Dahil yung mga nagbebenta ng kuryente, hindi kayo mag-brownout, pero magdadagdag kayo ng bayad. Kaya, kailangan natin na maikintal sa isipan ng ating mga ordinaryong mamamayan. Bago natin pag-usapan yung teknolohiya.
Di ba? Kailangan malaman muna nila. Tulad ng ginagawa ninyo, minsan nagkakaroon kayo ng symposium, di ba? Nagpapatawag kayo. Ano yung mga itinuturo nyo muna sa kanila? Kailangang i-educate sila Aha. tungkol sa ano ba talaga ang dahilan ng tunay na problema. Yan. Pagkatapos, para ma-define yung problema, para malaman yung tunay na solusyon. Kasi kung hindi mo alam yung problema, o kaya mali yung understanding ng suliranin or problema, then mali din ang solusyon. So, kailangan maintindihan ng mga tao yon. And at the same time, at the end of the day, sila talaga yung kasi sila yung consumers eh. So kailangan meron tayong tinatawag na intelligent consumers. Ganon. Hindi lang pwedeng kumbaga inaabuso lang sila, hindi pa nila alam. So kailangan maintindihan nila kung bakit sila kunyari naghihirap. Eto si Architect. Kayo ba, Architect, namalagi rin kayo sa Amerika? Hindi po, pero matagal na ho kami magkaibigan. Aha. At ako po ay saksi sa kanyang kagalingan. At tinalanag niya rito at nasubukan na ng ilang mga technologies, ilang produkto na nagpapatunay na lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang mga balakin, lalo na sa Mindoro Energy City, ay magaganap. Yung pong tungkol sa katipiran, anong po ay kalinisan, yan. At magiging maganda ang ating kalikasan, magiging healthy ang ating mga mamamayan dahil kakaroon tayo ng clean air. Kaya't kami po ay sumusuporta, naniniwala sa kanyang patikain. At alam namin na siya'y nagtagumpay na sa Amerika at ito'y ginagawa na. At ito pinakikinabangan na. At sa kanya rin na rin po nanggaling na ito naman technology ito ay hindi naman bago na. Kaya lang, kung bakit hindi nakakarating dito ay dahil wala tayong katulad ni Deo na nagmamalasakit. Dahil kababayan natin at gusto niya ay dito maganap yung isang napakagandang proyekto na talagang malaki ho ang may dudulot na pagbabago sa kabuhayan, sa kalikasan, at magiging tanyag ang ating bansa sapagkat itong produktong gagawin dito sa atin ay magiging export products. Oo. At ito mga kaibigan, sa ating mga kababayan ngayon, ay ito ang inyong problema eh. Ito ang ating lahat ng problema. Problema ng bayan nyo ito. Problema ng bawat isang individual. Ano ang problema natin? Unang-una, yung ating binabayarang kuryente. Wala akong tigil yan eh. Walang tigil ang pagtaaso niyan. Di ba? Wala akong tigil. Ibig sabihin yan, ang gobyerno, nasasabi ng gobyerno na sila'y ginagawa na nila ang lahat ng paraan para tayo'y magkaroon ng sapat na supply ng kuryente at mababang sigil na kuryente. Pero yan marami nang dumaan ng mga administrasyon eh. Hindi nagkaroon ng katuparan yan eh, di ba? Yan ang nagiging problema. Di ba? At ang lahat nga ng meron tayong mga mambabatas na sinasabi pa nila na sa magitan ng mga batas na kanilang mga isasagawa, abay pagkikinabang ang bayan. Makikinabang ang bawat isang mamamayan, lalo na yung sinanay at si tatay, nasa ordinaryong nakalalagayan, hindi siya mabibigyan ng, hindi na siya sisingilin ng mahal na kuryente. Pero hindi yung nangyari, di ba? Ang dami nga pinagbibenta eh. Di ba? Ang dami na pinagbibenta. Ang daming nagkaroon ng batas. National Grid Corporation, kung ano-ano yan. Kailangan daw baguhin na naman ang IPIRA law. Di ba? Ang daming mga batas yan. Lahat yun ang kabiguan. Kaya ito mga kaibigan, ang sinasabi ni Sir Deo sa kanyang mga symposium na sinasabi sa mga kababayan sa Mindoro na kailangan din nating malaman, baka sa darating na mga panahon, maramdaman natin hindi lang sa Mindoro. Dahil sa Mindoro ngayon mga kaibigan, tulad nga ng ginawa nating pakikipagpanayam,
kay Congressman Ray Umali na nagkaroon ng privilege speech diyan sa Kongreso at kanyang ipinagmalaki ang tinatawag na Mindoro Energy City. So dito mga kaibigan, ito hihimayin natin ngayon. Ano bang mga proyekto na nakabuka na ngayon diyan sa Mindoro? Mamaya, kukontakin natin si Mayor Joel Maliwanag, at kanyang liwanagin, yung mangyayaring liwanag sa kanyang bayan, At ang iiwanan natin na katanungan, at muli natin babalikan ang ating mga panawin dito sa ating studio, ano ba itong mga programang ito na dapat malaman ng ating mga kababayan na ito'y mangyayari na dyan po naman sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sabay kailangan mga kaibigan na inyong subaybayan ang ating programa ngayong gabi. Natatanging programa espesyal ang ating programa ngayon. Ito'y makakaragdag mga kaibigan ng inyong kaalaman. Baka ito na ang ating panaginip Abay, biro mo, kung ito'y magkakaroon ng katuparan, kung ito'y tatamasahin ng mga taga Mindoro, abay, bakit naman sa Metro Manila hindi natin pwedeng tamasahin ito, Pakinggan nun natin mga kaibigan ang ating mga panawin ngayong gabi. Ihimayin natin ano bang klaseng produkto ito, anong klaseng proyekto ito, paano ba tayo'y giginhawa rito. Ito ba yung sinasabi ni Pangulong Marcos, after 20 years, hahanapin niyo ko? Di ba? Alam na nung araw, alam na ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipino ay may talaga ikukuba ito ng mga mahal na sigil ng kuryente, Abay, nung araw natatandaan ko, di ba? Na nanghiram tayo ng malaking halaga ng salapi sa World Bank. Nung panahon ni Pangulong Marcos, Abay, para alam niya kasi na darating ang panahon, na hindi kakayanin ng mga Pilipino ang matinding singilin sa kuryente. Ay ano nangyari? Nung siya'y mapatalsik, abay, kinundi na yung nuclear plant. Ang laki ng halaga ng nuclear plant. Ayun, tinutubuan ng talaba doon sa Bataan, sayang yan. Pero mamaya, baka may solusyon tayo mga pag-usapan dyan sa nabinbin na power plant natin na ginastusan ng malaking halaga ng salapi na inutang pa ng Pilipinas na hanggang ngayon ay atin pong binabayaran. Alam ni Pangulong Marcos nung araw na hindi tayo uubra na bibili tayo ng lagi ng langis mula sa mga mauunlad na bansa tulad sa gitna silangan. Habang nagtataas yan, habang nagkakaroon ng black market, ang nahihirapan ay tayong mga Pilipino. Pwede mo kayong mag-text sa aming mga pag-uusapan na ang aming cellphone number na maaari po ninyong tawagan na 0921-716-0969. Ulitin ko ang number 0921-716-0969. Nabanggit mo kanina, Kuyang Joy, ang problema sa kuryente. Report mula sa lalawigan ng Quezon, bagong planta ng kuryente itatayo sa Mauban, Quezon. Detalye, atid ni Gani Ortiz. Kuyang Gani. Yes, maraming salamat po at magandang gabi muli sa inyo lahat dyan at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Pasisimulan na ngayong taon ang pagtatayo ng 400 megawatts power plant sa bayan ng Mauban, lalawigan ng Quezon. Ang nasabing 400 megawatts power plant ay pangangasiwaan sa ilalim ng Meralco at ibang kaalyado nitong power producer. Makukumpleto umano ang nasabing itatayong bagong planta ng kuryente at mapakikinabangan ng mga taga-lalawigan ng Quezon sa darating na taong 2017. Malaki rin umano ang may tutulong ng nasabing bagong planta ng kuryente sa mga mamamayan ng Mauban, Quezon at mga kanugnong bayan ito o karating bayan dahil umano sa magkakaroon ng trabaho at makapagbibigay naman ito ng malaking income sa kabampayan ng naturang lungsod. Mula dito sa Quezon, Gani Ortiz, Radyo Agila, Eagle News. Gani, Opo. tatanong ko lang, anong klaseng planta yan? Ano bang gagamitin na pag-produce ng kuryente?
Bali, ginagawa pa lang po ito sa palagay ko po at anong puntahan ko noon ay Corobe yata ang gagamitin. Makakaasa nga tayo na walang pagbabago. Para ka bumili ng generator sa tabing bahay mo, linagay mo, ang pangalan ng generator mo ay Isuzu. Nilagay, pinaandar mo, ayan, kada bili mo ng sa Petron, ng diesel, mataas ang kuryente. Hindi makakatulog yan. Ganun din ang pasan. Thank you very much, Gani. Okay, maraming salamat po. Sana kung sinabi mo sa akin ang planta ay parang magic. Meron lang ilalagay, ningas yan, produce lang ng produce. Walang usok. Walang usok. Kung diesel man lang, wag na ganun din, pahirap din yan. Ang ating mga pinag-uusapan nung ngayon, mga kaibigan, malinis na enerhiya ang kailangan. Murang supply ng kuryente ang kailangan. Yan ang kailangan ng bayan. Yan ang kailangan ng ating bansa. Na ito, mga kaibigan, ay mangyayari, unang mangyayari ito, at magkakaroon ng katuparan dun sa naging programa ng mga taga Mindoro, kung tawagin nila ay Mindoro Energy City. Maraming salamat kay Senador Ray Umali. Tatakbo ata na Senador yung bata mo, pare. Mamaya kausapin natin si Mayor, si Mayor dito ata ang pinaka-pilot project nila. Diyan sa Mansalay na ngayon nagdaranas ng mas mahaba pa raw ang brownout kaysa pagkakaroon ng ilaw. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, kapag nag-brownout ka, siyempre mamamatay ang produksyon ng mga pabrika. Kundi man, meron silang alternatibong pamalit, yung meron silang sariling power generation, di ba? Meron silang mga generator na mga ibinili. Ang ginagatong yan, puro diesel binibili na sa mga malalaking kumpanya rin binibili yan. O di ang ibig sabihin yan ay yung gastos ng mga yan ipinapatong doon sa raw materials, doon sa kanilang ginagawang sa kanilang kumpanya. Sa halip na sila'y umunlad, hindi lumalaki ang kanilang gastos. Ang kailangan natin, yung murang supply ng kuryente na hindi namamatay at malinis pa. Kasama pa rin natin, mga kaibigan, si Ginong Deo Rilo at isang mining engineer pala. So engineer pa rin kayo kung tawagin pala, scientist, di ba? Scientist engineer pala kung tawagin natin, At syempre kasama natin si Ginong Del Rosario. Una-una, sir, balik ko tayo rin sa, alam na natin ang mga problema ng ating mga kababayan, alam na natin, paano natin na susolusyonan ito, at anong klaseng teknolohiya ang ating itatanim o ilalagay na pinaka-pilot project na sa inyong mga programa na kaisa nyo rito, yung ilang mga namumuno dyan sa lalawigan ng Mindoro, na isang power plant, Sir Deo. Actually, mabilis yung pangyayari. Nag-usap lang kami ni Congressman Umali about itong Mindoro Energy City, April. Pero ngayon, meron na kaming gagawin na isang tinatawag na commercial demonstration plant. Demonstration siya dahil kailangan i-demonstrate yung teknolohiya ng pag-convert ng mga dun sa aming planta, yung pag-convert ng mga biomass, yung mga waste, municipal waste or solid waste into synthetic natural gas. So kailangan i-demonstrate yun. It just happens na merong programa ang World Bank, Asian Development Bank na nag-finance sila. Ang tawag nila doon yung pre-investment funding, doon sa mga demonstration plants or what do you call this, energy projects, na malalaki para yung mga private funders na malalaki
maglalagay ng pera. So, bali dalawang stages lang. Isa yung demonstration, isa yung actual. Yung una naming project na actual is about, it requires mga 600 megawatts of power para ma-convert yung mga feedstocks into synthetic natural gas na mura. Pero para may demonstration, kailangan namin ng mga 60 megawatts ng power. No? Doon sa 60 megawatts of power, ang gagawin naming feedstocks or fuel, ang tawag namin doon flexible fuel plant, no? So pwede kaming gumamit ng fossil fuels like yung traditional na diesel, pwede rin yung actually yung crude oil. Hindi yung crude no, kundi crude oil. Pwede rin kaming gumamit ng biomass. So katulad for example nung mga dedicated energy crops, no? Or agriculture wastes, or yung mga tinatawag din naming recyclables, no? So yung recyclable, for instance, yung municipal solid waste. Kasama na din doon yung petroleum coke. Now, balik ako doon sa sa fossils, pwedeng gumamit actually ng coal, although ayaw namin yun. But ang puntos doon, yung fuel na gagamitin ay iba't ibang klase. Para lang maipakita na pwede yun. Ang pagkakaiba lang nung aming tinatawag na demonstration plan doon sa programa ng World Bank, ang konteksto ng kanilang pre-investment funding, yung demonstration plan, parang hindi pa sigurado. So in other words, pwede kang mag-fail and okay lang sa World Bank, kumbaga, no? Yung sa amin, lahat ng teknolohiya proven. In other words, may mga process guarantees siya, may mga performance guarantees. So kung hindi siya umobra, yung supplier ng teknolohiya magiging responsible. So dahil at saka itong mga companies na magsusupply ng technologies, mga malalaking companies to, no? So, kumbaga mga bankable. So madaling kumuha ng tinatawag na project insurance. So pag na-approve namin 'yon, then madali na kumuha ng malaking funding dun sa main project. Kung makuha namin yung funding from the World Bank, yung tawag na, again, pre-investment funding, within yung construction no? Kasi madali, mga 12 to 18 months lang. Kasi yung lahat ng mga components, andyan na. I-assemble na lang. Parang almost like i-assemble mo. Pero merong importanteng component yun, no? Kasi karamihan ng mga Pilipino, pag sinabing merong project, nagiging na sila, cynical kasi mangyayari ba yan, no? Ano ba ang makukuha namin dyan? So dito sa 60 megawatts of power na kakailanganin, mag-allocate kami ng mga 20 megawatts ng power para maging suporta during peak load hours doon sa Mindoro grid. Para wala nang brownout, no? Pero hindi ibibigay lang namin 'yun sa Ormeco kung kakailangan nila, hihingi nila. Ayaw namin magiging parang kalaban pa kami ng ibang power generators diyan, no? Pero yung 20 megawatts na magiging available 'yun. Most likely at preferential rates. Okay. Sandali lang po, nasa linya natin mga kaibigan upang malaman natin ang kanilang mga problema. Mismong namumuno sa bayan, nandyan sa ating linya mga kaibigan si Mayor Joel Maliwanag, ang mayor po, alkalde ng Mansalay dyan sa Oriental Mindoro. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Joel Maliwanag, sir. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Welcome po sa ating programang Eagle Night Watch. Kasama po natin ng ating co-anchor na si Nildo Pable. Ang guest po natin ngayon dito, ang mga dalubhasa na pinangungunahan ni Ginoong Deo Rilo at saka si Architect Del Rosario. Magandang gabi po. Gusto ko rin po ipabot ang aking pagbati ng magandang gabi kay Mr. J. Rilo at kay Architect Del Rosario. Ganito. Tamang ko rin yun dyan. Mayor, ano ba ang pangunahing problema ngayon sa inyong bayan? Tungkol sa enerhiya, tungkol sa supply ng kuryente. Ay, una po ay kakulangan ng supply ng kuryente. Katulad ng nabanggit na sa inyong
programa kanina ay talagang Occidental pala, no? brownout dito sa Okay, ba't di na rin yung southern part Occidental? of Oriental. Oriental. At tuwing Oo, magkakaroon kasi po ng load dinilito mo ako eh. shedding na tinatawag Dalawa yung na Mindoro. Oriental. it's practice ng Ormeco. Aha. Parang po yung kakulangan sa supply ay hindi masyadong maapektuhan ng maraming bahagi ng Oriental Mindoro. So dito ay magkakaroon sila ng pagkakataon na magbawas ng ang tawag dito ng konsumo ng mga consumers dito sa Oriental ay yung mga maliit na bayan, yung mga hindi masyadong malaki ang Industrial. hindi masyadong unlad na bayan. Ito po ang natin na sakripisyo. If you're talking of the last 2 towns of the southern part of Oriental Mindoro, yun po ang Mansales. Kabilang ba sa inyo ang inyong munisipalidad, Mayor? Kabilang po, itong kami po nung katabi namin bayan na Bulunakaw ang madalas na nasasakripisyo sa tuwing kailangan magkaroon ng load shedding. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon kayo ng ganitong uri ng mga suliranin, abay, wala na hong natitira pang kaliwanagan sa inyong ekonomiya, dyan sa inyong bayan, tulad ng Mansala, yan o. So po yan, talagang madilim na po ang kapasiran. Meron nung magandang proyekto ngayon na tila bagay sinusulong sa inyong bayan, ano? Na ito nga pinaka-pilot project ko na pinag-uusapan nung namin dito na isinusulong ng ating mga magigiting na mga leader din naman na kasama nyo dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ano bang para sa inyong pananaw bilang kayo ang alkalde? Ano bang pananaw nyo rito sa ganitong mga proyekto na magkakaroon na kayo ng isang energy plant o dyan? Ay, kami po mga taga-Mansala ay unang-una ay nagpapasalamat dahil magkakaroon ng ganitong klaseng project. This is ano po, yung beyond our comprehension pa nga eh. Kumbaga, masyado kong hindi namin iniisip na magkakaroon ng ganitong klase ng proyekto na may iisip para sa hindi lamang sa bayan ng Mansala, kundi para po sa kinabangan ng buong bansa. Pero nakakatuwa po na ang bayan ng Mansala ang napili para maging post town itong napakalaking proyekto. Ito ba'y nasa pipeline na ito, Mayor? Ano? Apo. So, ibig sabihin na sa ilang mga panahon, ilang mga buwan, pakikinabangan na po ninyo. Ay malaki ang tiwala namin sa mga taong sumusulong ng proyektong yan na yan ay magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan po ng ating mahal na kababayan at si Mr. Deo Relo at ang kasama. Ganun din po ang mga political leaders ng 2nd District of Oriental Mindoro, pangunguna ng ating Congressman Ray Umales, ng ating Governor, na sumusuporta po sa proyektong ito. Ano po reaksyon ng inyong mga kababayan? Ito ba'y alam na nila? Ang karamihan po sa mga leaders natin, community leaders natin dito sa Mansala ay nakakalam na, lalo na po ang ating political leaders from the local government, ang ating vice mayor, ang ating mga konsehales, at iba po pong mga pinuno ng ating pamahalang lokal at ng mga komunidad dito sa bayan. At sobrang excitement namin dahil hindi lang siya magiging game changer dito sa energy sector sa lalawigan kundi sa buong bansa. At ito po ang magbibigay ng economic turnaround sa aming bayan at ganoon din po sa buong lalawigan. Kaya, kapag sinabi niyong economic turnaround, tila bagay nakikita ninyo mga investor magkisipagpasukan dyan sa inyong munisipalidad, ano? Ay, ganun na po ang prospects na nakikita namin.
dahil kung inyo pong mamarapatin ang aming bayan ay talagang kumbaga it's a laid back town na walang masyadong economic activities, walang masyadong trabaho, walang masyadong negosyo. Kaya po ang karamihan po sa mga galing dito sa aming bayan ay they seek for greener pastures outside of the town or outside of the town. So, Kaya pag ito po ay nag-ukit sila na, hindi naalis ang mga kababayan namin at pagpus baka kami pantayuhin ang mga magaling. ayun. Anyway, baka meron kayong mensahe sa ating mga panawin dito. Dito sila Ginoong Rilo at saka sila Architect Del Rosario. Sige po, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Unang-una po ay gusto kong in behalf of the people of Mansala, ipagpasalamat itong pagkakataon na ito na binibigay ni Mr. Relo at ni na Architect Del Rosario para po maipatak po ng aming bayan para makatulong sa aming mga kababayan at hindi lang sa bayan ng Mansala kundi sa buong lalawigan at sa buong bansa. Ang pamahalang lokal at ang buong bayan, ang buong komunidad ng Mansala ay buong buo ang suporta sa proyektong ito. Kaya po from our end ay kami ay mga bagay na kailangan namin trabahuin ay trabaho namin at kasama rin dyan ang aming panalangin na sana ay walang maging balakid itong proyektong ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumutulong ito. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Maliwanag. Na-check magkakaroon na po kayong liwanag sa inyong bayan, Mayor. Ay, po yun. Okay, salamat din po sa inyo, Mr. Tito. Maraming salamat. Mga kaibigan, ang alkalde po ng bayan ng Mansala ay sa lalawigan ng Oriental Mindoro, si Mayor Joel Maliwanag. Dito tayo ang susunod nating itatanong, anong klaseng planta, kailan may tatayo, may kompromiso ba rito ang pamahalaan kapag hindi na konsumo ang ipoproduce na kuryente, meron mababayaran ng gobyerno? Yan ang magandang katanungan sapagkat napapaso na ang ating mga kababayan na nakikipagkontrata ang ating gobyerno, ang mga power producer o mga kaibigan, habang kahit na hindi nila ginagamit, kahit hindi ginagamit ng gobyerno ang kanilang supply ng kuryente, merong garantiya ang gobyerno. Ito kayang project nila wala kayang garantiya ng gobyerno? Ang atin pinag-uusapan mga kaibigan, itong alternative energy, na matagal nang pinapangarap ng ating mga kababayan at ng ating gobyerno. Bakit naman ang gobyerno nangangarap ang tagal ngayon ang tagal bago magkaroon ng katuparan? Samantala mga kaibigan, lawakan natin ang ating pag-uusapan. Nasa ating linya si Governor Alfonso Umali. Magandang gabi sa inyo, Governor. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig mo dyan sa yung radio. Kasama mo natin ako si Joey Dizon at saka si Nildo Pable. Ay, oo. Kamusta kayo lahat? Kamusta? Tsaka nasa studio rin ngayon sila Ginoong Deo Rilo at saka si Architect Oscar Del Rosario Sr. Okay. Kaya na. Ayan, mga kasamahan natin yan sa Mindoro, mga tingos sa Mansalay, mga grupo natin. Governor, kaya kami tumawag ko sa inyo, dahil ang unang gusto namin makumpirma kung ang unang pangunahing suliranin ng mga taga Mindoro Oriental, ay ang supply ng kuryente. At bilang katunayan nga raw yung isang ospital dyan sa Roas, halos wala na raw ang matrabaho ang mga doktor dahil laging brown out. Totoo ba yun?
Ay, alam nyo talagang sa ngayon may kakulangan pa kami talaga sa kuryente. Mm. Kasi eksakto lang at pag nag-peak, kulang na kami. Lalo na pag summer nga Noong nakaraang summer, talagang medyo na problema kami. Nagkaroon kami na rotating brownout dahil nga hindi sapat yung ang source, yung mga hydro namin. Pero so far, nakakakupat kami. Kaya meron kaming isang proyekto, pero alam mo, medyo pagka power development, talagang medyo matagal-tagal yan Kaya meron kami, by 2015 pa, end of 2015. Malapit na. Malapit na. Mabuti na. Pagdating nun, wala na kami problema. Mabuti na hindi na problema ang mga turista sa inyo nakarang summer, Well, meron ding mga konti-konti pabukso-bukso yung brownout, pero so far naman. So sa mga tweet, inaasahan natin kapag nagkaroon ng katuparan, itong mga proyekto na nakasubo na ngayon, abay hindi lamang lalago ang kabuhayan, masisiyan pa ang inyong mga kababayan. Totoo yan. Kaya naman gabi, napakaano namin dyan sa ito nga ibigan ni Mr. Relo. Na talagang binibigyan namin ng kanyang energy city. At sa kagayan, ito ay naisabit na namin yung Secretary ng Energy. Secretary Pitilla. At ngayon ay kasalukuyan pinag-aaralan ito. So sa mga tweet, sa nakikita nyo, walang magiging balakid po ito. Sa tingin ko naman, wala. Kaya lang, siyempre, first time ito, At ngayon naman, siyempre, alam mo na, pagka hindi ka gagalit ng fossil fuel, yung mga gasolina at mga crudo, at alam mo, ang problema dyan baka kalabahanin ka ng mga kinukuhanan ng mga yun. Nandiyan naman kayo. Merong mga petrolyo. Ay, tayo ba naman papayagan natin. Kaya nga kailangan dito pakinabang ng taong bayan. Sino mang kakalaban, basta sa kabutihan ng ating bayan, kabutihan ng ating mga mayan, handa nating ipaglaban. Kaya nga kami. Wala si Governor. Governor, nagdidilim na sa inyong paligid dyan. Governor, medyo nawawala na ang signal nyo. Anyway, so 2015, umaasa ang ating mga kababayan na dyan sa inyong lalawigan na magkakaroon ng katuparan na hindi tayo makakaranas ng mga brownout, magkakaroon tayo ng murang supply ng kuryente, mura na, malinis pa ang ating environment. Naku, wala si... medyo natabunan si... natabunan. Ay, siguro, ayos na yun. Ayos na kay Governor yun. At least nalaman natin na alam niya na rin pala itong proyektong ito. Okay, balikan natin ang ating panawin mga kaibigan dito sa... Sir Deo, magkano itong laki ng proyekto nito? Magkano po ang halaga itong proyekto niya? Yung walang carbon capture, mga $150 million. No? Yung merong carbon capture and reuse, aabot ng 250. Ano bang advantage dito kapag, siyempre yung mahal, di ba? Yung lahat yan would be, kumbaga, if-finance ng World Bank under its pre-investment funding program. Within the context ng its demonstration project para doon sa mas malaki yung tunay, which will be more than $1 billion, no? Kasi 600 megawatts. Yung mga private funders hindi na magkakaroon ng doubt, kumbaga. Anong ibig sabihin ng without carbon capture and reuse? Yung without carbon capture and reuse, yung carbon dioxide na napoproduce as a result of using the fuel, no? Ay pinababayaan mo lang na pumunta sa hindi ba masama yun? Masama ngayon kasi yung carbon dioxide, yun ang yun ang dahilan ng tinatawag na greenhouse gases. Greenhouse effect. Greenhouse, gas, no? Gas.
So, merong effect yan sa global warming. Oo. Kumbaga. Halos lahat ng power plant sa buong mundo, hindi sila nagkakaroon ng carbon capture procedure. No? Yung carbon capture technology, actually medyo mature na yan. I say medyo kasi hindi pa masyadong popular. No? Ang problema talaga yung storage. Ang pinopromote ng World Bank, Asian Development Bank, yung carbon capture and storage. Ang problema, saan mo ilalagay? No? So, hindi pa masyadong mature yung storage. Kaya yung instead yung storage, ang aming Reuse. approach is reuse. So, ibig sabihin, gamitin nyo ulit. Gamitin ulit. Ganyan. Ah. So, kunyari, biomass, no? Plants, kunyari, no? So, halimbawa, na sinunog mo. So, pag sunog nun, nakakuha ka ng energy, no? Yung energy na yon in the form of electricity. Tapos yung ang result doon is carbon dioxide and water, no? Okay lang yung water, pero yung carbon dioxide, i-capture mo Capture nyo. yun. Tapos, Gagamitin nyo ulit. gagamitin ulit. Ipaprocess muna bago gamitin ulit. Well, kumbaga, i-purify para madali siyang mag-react doon sa another component or para another, maging another energy. para magiging methane. 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 No? Yung So, methane, feedstock. magiging yun ang natural gas. Kaya lang, since manufacture siya, ang tawag namin synthetic methane or synthetic natural gas, or others call it substitute natural gas. Ito ba yung study nyo, nakarating na mo ba siya sa World Bank? Hindi, yung study, hindi na kailangan study yan kasi ginagawa na yan, no? Parang, No, I mean, meron na kayong proposal sa World Bank kasama... hindi, inaano pa lang, sinusulat pa lang namin. As I was saying, no? Yung, nung ma-conceive namin yung Mindoro Energy City, ano pa lang, mga Abril pa lang. And then, ito tapos umalis pa si Congressman Umali, papuntang Germany. So talagang nag-usap kami niyan, mga halos May, ganyan. Ano pa lang ngayon, June, no? So maraming, hindi ito madaling gawin, no? So we have to decide kung ano yung dapat unahin kasi ang dami, no? So last week lang kami nag-decide na ang una namin gagawin is to have a demonstration plant, no, ng paggawa ng substitute natural gas na pwede naming itap yung funding window ng World Bank, Asian Development Bank and other financial institutions na meron silang programa to finance yung mga startup projects that requires demonstration para yung tunay na commercial scale madali nang i-fund ng mga professional banking institutions. No? So, halimbawa, yung 600 megawatts na power plant na gagamitin for the production of SNG, mahigit 1 billion yun. So, yung mga funders, basta-basta maglalagay ng ganon. So, walang assurance. Oo. So, ang ginagawa ng World Bank, ini-encourage yung projects na mag-demo muna kayo. Parang ganon. Ingat, katulad ng sabi ko kanina, yung context ng World Bank na yon, yung demo, hindi pa sigurado. Yung sa amin sigurado yon. Kasi lahat ng technologies na gagamitin, puro commercially available, and they come with process and performance guarantees. Ayun. Isa pa, kapag dito sa plantang ito, kasi tulad ng sinabi ko kanina, maraming pinasok ang gobyerno, maraming pinasok ang gobyerno na magsusupply ng kuryente at nagbigay siya ng garantiya kapag hindi namin nagamit yan, kahit hindi namin nagagamit, hindi namin nakukonsume, babayaran namin. Ito ba'y wala? Hindi ganun. Wala kaming ganun. Proyekto. Klaro lang to. Kwentas klaro lang para malaman ng mga nakikinig. Baka na naman yan kagaya ng pinasok ni Pangulong Ramos yan. Hindi. Saka isa pa, yung hindi kami dependent sa gobyerno for this. Ang kailangan namin ng kunting encouragement, katulad ng ginagawa ng mga political leaders namin, katulad ni Congressman Ray Umali, si Governor Boy Umali, si Mayor Joel Maliwanag. Pero yung hihinga namin ng pera, hindi namin gagawin yon. Although, kung mag-encourage sila in the form of any financial assistance, okay lang yun, tatanggapin namin. Pero we're not dependent on that. Okay, meron kami natanggaping report pero meron akong iiwanan sa inyo ng
katanungan. Kung ikukumpara sa bayaran ngayon sa kuryente na nararanasan ngayon ng sambayan ng Pilipino, magkano naman ang ibabawas, magkano ang matitipid ng mga mamayan sa bagong planta o enerhiya, renewable energy na gagawin dyan sa Mindoro Energy City. Mainit pa rin ang ating talakayan sa ating mga kababayan na ito'y kailangan po'y magmuni-muni tayo sa aming mga pinag-uusapan. Ilagay yun natin sa ating isipan at pag-aralan natin mabuti. Ito ang ating katanungan, ito malapit ng tamasahin ng mga taga Mindoro itong mga proyektong ito. Kaya tanong natin, sa kasulukuyan, talagang kami pasan-pasan namin ang hirap sa bayaran sa kuryente. Sir Deo, magkano naman ang ilang porsyento ang ibababa po ng sigil sa kuryente kapag naisakatuparan na itong proyektong ito dyan po sa Mansalay, na unang mabibigyan dito yung mga mamamayan sa Mansalay? Ang medyo complicated ang answer dyan, walang definite, pero ganito ang pagsagot ko niyan. Yung ating binabayad sa kuryente, dependent yan sa, for the most part, yung fuel na ginagamit. So kung ano may yung binabayad dito, for example, sa Luzon, na ang karamihan yung natural gas, yung ginagamit na fuel. At assuming na yung natural gas ngayon sa market, sa Asian market, ganun ang price na binabayad natin sa Shell, So, which is around $16 to $18 per million BTU, So, 16 to 18. So, kung ano man yung binabayad natin, ang generation charge na niyan nakasama ang fuel, yung fuel doon is 16 to 18, Ngayon, pagka nagawa natin yung project na ito, ang aming teknolohiya at saka feedstocks, based on doon sa costing sa US, na ang substitute natural gas ay ginagawa doon using old technology, at less than $5 per million BTU. So confident kami na using a cheaper feedstock at saka using a more advanced technology, na yung aming costing is in such a manner na magiging mas mababa. Dapat. So kung ipareho lang namin yung aming tinatawag na profit margin, pwede namin ibenta yan for maybe $4 or $5 per million BTU. So kung yun ang costing ng aming fuel, ma-imagine nyo kung magkano yung price nung binabayad ng taong bayan. Kung ang binabayad nila ngayon ganito, kunyari, halimbawa sabihin na natin 13 or 15 pesos per kilowatt hour based on yung fuel ng natural gas na $16 to $18 per million BTU. Kung ang natural gas will cost less than $5, magkano ibababa ngayon ng Napakalaki. masyadong malaki. At meron din tayo mga alternatibong na ginagamit na natural gas na sinasabi ninyo na methane gas na pwedeng magpababa pa rin, di ba? Yun na ngayon na ima-manufacture yung synthetic natural gas, pareho yun sa methane. Ang chemical term doon is methane. Like yung ating LPG, propane and butane yan. Yung natural gas is actually methane. So yun ang ima-manufacture namin using a better technology, more advanced technology, and using a cheaper feedstock compared dun sa US, which cost them less than $5 per million BTU. Okay, so kung yun ang magiging cost ng fuel, mas mababa ngayon talaga yung magiging final price dun on a per kilowatt hour basis. So, nakadepende po doon sa Nakadepende yun sa fuel. Kaya nga yung sinasabi ko earlier sa ilang days ago na yung sa mga power producers na nagbabalak ngayon magtayo ng more natural gas fired plants, parang they don't really care kung magkano yung price ng natural gas kahit i-import yun. Kasi ipapatong lang naman nila sa presyo yun .
Hindi ba pag binenta nyo sa National Grid Corporation kapag binenta nyo hindi ba ang pasa rin sa mga consumer, sa mga distributor standard kagaya ng mga ginagawa ng Meralco, gano'n? Hindi ba? Kung mababa ang benta nyo, mababa din ba ang ibebenta ng... Dapat gano'n kasi may mga rates na sila eh. So for example ngayon, yung cost of generation represents something like 69% ng retail price na binabayad ng mga consumers. Pero yung cost of generation na 69%, tinatago nila yung cost ng fuel doon. So hindi talaga natin alam kung magkano yung cost of fuel. Ang pagkakaalam ko, for example, ang gobyerno natin nakipag-kontrata sa Shell na ang ibabayad natin sa sarili nating natural gas is mas mataas doon sa market price. So kung ano yung market price, merong premium. So may standard. Well, kung kunyari ang price 10, kunyari, merong kung ano man yung premium doon, mas mataas pa sa market price yung binabayad natin sa Shell. So kaya hindi natin nalalaman kung ano yun kasi nakatago dun sa cost of generation. Hindi nila hinihiwalay yung cost of fuel dun sa actual cost nung pag-convert. Sa ngayon ang sistema ngayon, di ba? Kung I don't know, kung dahil hindi ako ganong biyasa rito, hindi mo ba ay ang sistema ngayon, yung mga nagpo-produce ng enerhiya, electricity, ito'y ibinebenta sa National Grid Corporation. Tama mo ba? Hindi ako familiar, most likely, gano'n. Tapos, ang mga supplier ngayon, ang mga supplier tulad ng Meralco, kumukuha siya ngayon doon. Di mo ba? Tapos magpapatong sila ng distribution charge. Magpapatong sila ngayon. Ganun doon kumbaga sa may retailer, merong producer, may producer, pagkatapos merong wholesaler, meron ding retailer. Kaya nagkapatong-patong ang problema, di ba ba nagkadoble-doble? Sana, kung kayo, ito ba ipoproduce yung direkta, ibebenta yung direkta sa mga mamamayan? Kasi kailangan mo ng transmission, tapos kailangan mo ng distribution. Yun ang kailangan. Pero mukhang, kasi bago lang ako, bago lang muli ako, kaya hindi ko alam yun, no? Pero, parang meron silang formula na fix yung distribution charge, fix din yung transmission charge, tapos of course fix din yung taxes and other charges, like mga subsidies or whatever, no? Pero yung generation charge, sa pagkakalam ko dun sa nabasa ko sa information coming from the DOE, yung generation charge represents 69%. Pero yung generation charge na yun ang may cost of fuel yan, tsaka yung cost ng makina on how to convert yung fuel into electricity. Yun ang actual na cost of generation. Pero sinasama na nila yung cost of fuel. So hindi natin alam kung magkano yung cost of fuel. Yung planta ninyo, ito planta namin, ito ang gastos namin, ito benta namin sa inyo. Ganun. Kung mababa benta nyo, sana kapag mababa benta nyo, tuwan-tuwa yung mga taga Mindoro. Mababa yung ang ginagawa namin dito. Mababa na. Kaya kailangan makarating, kasi merong ganito sa Alba, sa Tuwi, yung geothermal plant nandun sa kanila, pero ang sigil sa kuryente, masigit pang mataas sa kanila, pero nandun sa kanila yung pabrika, di ba? Yun ang nagiging problema. Yun ang sakit di ba? Kasi just because renewable yan, mura, it doesn't follow. In fact, most of the time, pag renewable yung source ng fuel mo, mas mataas. Ito pa ang katanungan dyan magandang tanong yun, kailangan maliwanagan natin sa mga nakikinig, yung mga ganong Pero yung isang doon kayo, Joey, yung binanggit ni Ginong Los, ang kaibahan lang ng kanila, at saka yung sa ngayon, yung ngayon kasi tinatago kung hindi natin alam kung magkano. Wala na presyo ng fuel. Sa kanila talaga nilalatag. Yun nga itago, ilatag, walang problema yan. Basta makating sa tao, mura. Yun ang gusto ng tao. Yun ang kailangan na. Itago mo man yan, basta kailangan ko, mura. Ilatag mo man yan, basta kailangan ko, mura. Yan ang usapan dyan Kung baka saan yung bottom line, yun ang gusto ng tao. Ito pa mga kaibigan, ang isa sa mga dapat nating liwanagin sa mga tao,
bagong teknolohiya, murang kuryente ang ating produce dito at malaking ginawa, gaano ba kalinis naman ang gaano kalinis at paano lumilinis kung ikukumpara sa mga existing na mga planta na narito sa Pilipinas. Itong gagawin natin sa Mindoro. Walang ang fuel na gagawin, no, yung natural gas. So talagang pagka sinunog mo yung natural gas, talagang malinis yun. Malinis yun. Okay. Ang question, yung paggawa ng natural gas, malinis ba? So, for example, sa China, ginagawa din nila ito. Kaya lang, yung kanilang raw material, coal. Coal. Yung coal, madumi yun. Madumi yun. So, malinis nga yung final product, na synthetic natural gas, pero yung process at saka yung raw material, madumi. Yan. So, coal. So, yung sa amin, gagamit kami ng renewables, recyclables, and kung talagang wala, pwede kami gumamit ng fossil fuels, pero pang third, fourth na yon, no? Ang pinaka namin yung tinatawag na recyclables. Yun ang main na fuel. Pero sa ngayon, ang gusto naman ipakita, pwedeng gumawa ng synthetic natural gas. Kasi ang gusto naming iparating sa tao, huwag na tayo mag-import. Kasi mahal yun, makikipaglaban tayo sa Hapon. Gumawa na lang tayo. Gumawa na lang tayo. Kasi pwede naman. Pwede naman. Pag gumawa tayo, advantage. Advantage. Tsaka kung magawa natin ng mura, kasi yung natural gas, hindi lang pwedeng gawing pang fuel sa power yan, no? Pag-generate ng power, pwede rin gamitin raw material paggawa ng urea, no? Fertilizer. Pwedeng katulad ng Hapon, ginagawa nilang feedstock for petrochemicals na mahal, no? So in fact sila walang problema kung mahal lang natural gas kasi ang gagawin lang nila, i-convert nila into high value products tapos i-re-export. Yung sa atin, pag import natin, susunugin lang natin. Lugi tayo. Lugi tayo, no? Kailangan ay may conversion. Kailangan may conversion to higher value products. Mamaya mga kaibigan, yung inyong mga katanungan ay amin na pong pupuntahan. Ito na mga kaibigan ang mga katanungan na sasagutin ng ating mga kasama din sa ating himpilan na ang katanungan mula kay Ruben. Siguro ang ibig sabihin ni Ruben dito, hindi kaya isang malaking sagabal at tatlong malalaking kumpanya ang Shell, Petron at Caltex? O baka naman ibig sabihin ni Ruben dito hindi kaya hahadlangan ang proyekto ninyo ng tatlong kumpanya? Well, hadlang naman nila sa hindi. Walang masyadong problema yan, no? Kasi open market yan as long as nasa batas, no? Within the law. Pero hindi kami natatakot dyan, no? Kasi kunyari yung Petron, actually pwede naming supplyan ng Petron ng ultra clean crude oil. So kasi pwede naming i-convert yung synthetic natural gas into ultra clean crude oil. Katulad ng ginagawa ng Shell sa Qatar, pwede nyo i-google yan, merong Shell Pearl project sa Qatar. Kino-convert nila yung natural gas into tinatawag na Fischer-Tropsch liquids. Ultra clean yun. Pwede namin gawin yun. Which pwede namin i-supply sa Petron para hindi na sila mag-import at saka yung kanilang finished products, ultra clean. Pangalawang tanong, Sir Joey, alam natin lahat katataas lang uli ng produktong petrolyo at di umano'y dahil sa kaguluhan sa Iran. Ay hindi Iran, Iraq. Ito ang tamang panahon para simulan ang pakinabangan ang proyekto ni Sir Deo. Nasaan na kaya ang estado o ano pa ang nakikitang problema at bakit hindi pa maumpisan agad? Naiinip po itong kulang na ito. Medyo mga energy projects, medyo matagal yan. Kaya nga, uunahin muna namin yung tinatawag na demonstration project. Kasi mahirap mag-fund ng billion dollars na proyekto na hindi sigurado. So, kaya nga yung World Bank tumutulong. O sige, tutulungan namin kayo sa inyong demonstration project. Pero dun sa demonstration project, totoo na yung mga taga Mindoro, magbe-benefit ka agad. Pero at least makikita nila.
ng buong Pilipinas yung unang benefits at saka kung talagang tunay yung gagawin. Now, kami, of course, alam namin kasi sa ibang bansa, ginagawa na yan. Like sa China, ginagawa yan. Sa Germany, sa United States, and so on. Pero just because ginagawa nila doesn't mean na obra din dito sa Pilipinas. Ganun yung utak na, ganun ang pag-iisip ng karamihan. Kaya talagang ipakita muna. And yun nga, sisimulan kaagad namin itong 60 megawatts of power sa Oriental Mindoro sa Mansalay. Paano niya nasabing may pagbabago sa kalikasan yung produkto nila mula kay Dario ng Makati? Anong pagbabago? Yun na, malinis, di ba? Okay. Well, para ma-demonstrate yung ultimate ng mga products namin, no? Meron na actually kaming gagawin, although ginawa na rin namin ito noon, no? Kasama nga itong si Architect Oka de Lusario na producing the right kind of fuel, natatanggal yung smoke belching. So yun pa lang, makakahinga na tayo ng maganda. Kaya nga, pupunta ako sa Mactan, yung aming isang kaibigan, papag-usapan namin paano ma-declare na smoke-free zone yung Air Force Base doon. Si Congressman Umali, pumayag na yung workout namin na i-declare na smoke-free zone yung Oriental Mindoro. Hindi pa namin na-implement yan kasi marami pang proseso yan. Pero kung ma-implement namin yan, hindi lang hindi lang smoke belching ang masosolve, kundi yung mga power plants na alam ko, mga diesel, no? Not only pwedeng tanggalin yung usok, pwede rin i-improve yung efficiency from roughly 30% to 40% without adding more fuel. So, right away, makakadagdag ng megawatts sa Mindoro without adding more power plants. At least 10 to 15%. Kailangan bang magpasa muna ang sangguniang panlalawigan para may patupad yung smoke-free zone? Yun siguro ang magiging yan. Pag-uusapan pa namin ni Congressman Amali paano i-implement yun. Pero most likely, kailangan ng resolution ng provincial legislature ng sangguniang panlalawigan. Sabi ulit nanggaling kay Aling Silvia, saan daw nanggagaling yung natural gas? Ang natural gas, normally nanggagaling yan sa bacterial action dun sa mga tinatawag na pagka mayroong degradation, biological degradation, no? Ang process noon dahil sa bacteria. Kahit sa tiyan natin nangyayari 'yon, no? Sa tiyan ng cows, no? Merong production ng methane diyan. Okay. Yung bang inalabas ko tuwing umaga, methane din. Merong methane yan. Karamihan methane yan. Pag nilagay mo sa kahon, magiging methane yan. Yung sa manure, let's say meron kang piggery, yung manure niya, pag nilagay mo sa isang tinatawag na digester, so over time, nag-degrade yun through bacterial action, ang product is tinatawag na biogas. Yung biogas na yan, 48 to 50% yan, methane. And the rest is carbon dioxide. Balikan ko si Architect Oscar. Architect, kayo sa nakikita ninyo ngayon na takbo ng ating ang sistema ng ating pamahalaan, meron bang pag-asa na makapag-pundar ba tayo ng matatag na pabrika ng kuryente? Well, sa tingin ko is this is a political will, no? Dahil sa ngayon talagang maraming mga investors na nanggaling sa ibang bansa na maaaring committed ang gobyerno. Pero kung merong ganitong technology at mapapatunayan na ito'y magagawa dito sa atin, lalo na ibababa ng technology na ito ang mga presyo ng kuryente, ng fuel, at makakatulong pa sa paglinis ng ating air pollution, bakit hindi naman masusuportahan? Kung ikaw ay tunay na Pilipino
na ang iyong layunin ay papaunlad ang ating bansa, magbago ang pamumuhay ng mga Pilipino, at tayo'y magiging exporter pa. At sabi nga ni Deo, ay itong technology ito hindi naman bago na. At dito sa atin Existing na sa ibang bansa, oo, sa mauna ibang na bansa, siya. ba't hindi natin kayang gawin ito? At naniniwala ko na lahat ng mga nasa gobyerno na kung di mauunawaan, palagay ko naman kasalanan na para hindi mo suportahan ang ganitong mga layunin, mga technology na magpapabago talaga ng kabuhayan ng ating mamamayan. May karagdagan tanong ko mga kaibigan, Sir Deo, ang sabi rito bakit to ay hindi natin isulong yung mga windmill, solar energy? Pwede rin. In fact, yan ang popular ngayon. Pag sinabing renewables, yun ang inisip ng mga tao, windmills and solar energy. Ang problema dyan, sa solar energy, malaking real estate ang kailangan mo. Ganun din naman ang windmills, no? Pwede yan pang supplement, pero hindi yan ang pwedeng tinatawag na base load. Ibig sabihin pang matagalan. Yung pinaka-main mo, yung pinaka-core source ng energy, hindi pwede yung windmill at saka yung solar. Pwede siguro rin in the future as long as continues yung R&D or research and development dyan. Pero as of the moment, masyadong malaking real estate yung lapad ng lupa ang kailangan mo para dyan. So, samantalang yung mga biomass and yung fossil fuels, for example, yung mga gas-fired turbines, kailangan maliit lang na real estate ang kailangan mo. So, the key is how to make yung fuel, katulad ng synthetic natural gas, so that hindi ka na magbabago ng yung infrastructure. So, doon, pwede kang gumamit ng existing gas-fired, yung mga gas-fired turbines. Andiyan na kasi yan eh. So, you don't have to, compete with a lot of real estates. Hindi naman tayo pwedeng umasa dun sa hydro tsaka geothermal energy natin. Halimbawa, Maria Cristina Falls, di ba? Kulang. Halimbawa, yung ating mga geothermal sa ang dami nating mga bulkan, di ba? Sa Taal lang sayang Actually, yung mga steam na binubugat. Actually, may technology na ngayon na kahit na maliit, mababa yung temperature, pwede nang gamitin Taas. gamitin for convert into electricity. Kaya lang nangyari yung PNOC na ang taas ng tingin ko noon sa kanilang geothermal subsidiary, no? Meron silang subsidiary na ang specialization is geothermal energy. Ibinenta. So wala na. So, I don't know. Pero yeah, geothermal is a very big source of energy. At ma-advance na ngayon yung technology na kahit na less than 100 degrees centigrade yung tubig, pwede na. Yung tubig, yung temperature, pwede nang mag-generate ng power. Ito ulit tanong, para sa mga taga-subaybay natin. Sir Joey, Sir Deo, good PM po. Chief Engineer, graduates din po ako. At naintindihan kung paano ang carbon release sa atmosphere. Sanhi ng Undoy, Sendong at Yolanda. Sana po lahat ng energy plants nagagamit ng hydrocarbon, hydrocarbon fuel ay may mga carbon capture and reuse at lagyan na rin ito ng existing Malampaya plant sa Nanjeri, San Juan, Paumbong, Bulacan. Anong ibig sabihin nun? Gusto niya merong carbon capture yung mga power plants natin kasi yun ang one of the pinakamalakas na contributor, pinakamalaking nagko-contribute ng carbon dioxide that changes yung ating climate. Ganyan. Kaya yung pag nag-change ng climate, yun, mga undoy ang lumalabas. Kahit sa US, grabe yung doon, ang mga hurricanes ngayon. Yung mga malaki ang impact ng global warming sa climate change. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras, Siguro
huling pananalita na ibibigay ng ating kasamang si Deo Rilo. Sir Deo, wala naman tayong oras. Baka meron pa kayong ibig ipabatid sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyo po ang pagkakataon. Gusto ko lang encourage yung lahat ng Pilipino na wag lang tanggapin yung binibigay sa kanila. Medyo imbestigahan natin kung talagang tama, no? Yung binibigay sa atin. So yung power rates, no? I-check ninyo, talaga bang gano'n na lang ba talaga tayo? Kasi i-check eh. Ako nga hindi ko na chine-check kasi ang hirap ang hirap ang dami lilituin ka eh. Pero yung una siguro, paki-check na lang, magkano ba talaga ang binabayad natin sa natural gas na binibenta ng Shell sa atin? Magkano yon? Yun lang siguro, simulan natin yon, and then pag ginugol nyo yan or tanungin nyo yung ating mga government officials, it will reveal more information na magkakaroon pa ng some more questions. Anyway, mga kaibigan, sana nakapagbigay kami ng karagdagang kaalaman sa inyo. Ang mga Pilipino ay puro na lamang panaginip, puro na lamang silang umaasa na magkakaroon tayo ng mga pagbabago. Habang sa maliit na sweldo, sa kakarampot na sweldo, ibabayad mo pa sa napakalaking singil sa kuryente, Abay, halos inaagaw na lang mo ang pambayad sa kuryente mula sa kanilang bibig, kung ang kikitain mo yung 500 piso sa loob ng isang araw, pagkatapos meron kang, hindi ka lang makakatulog kung wala kang electric pan, ang pinakamaliit na binabayad doon ng isang sambahayan, abay, hindi mo ababaw ng 1,000 eh. Hindi mo ababaw ng 1,000, Abay, hari na mga kaibigan ay magkakaroon ng katuparan na ang inaasam-asam ng sambayan ng Pilipino na mula pa noon ay ang ating mga lider puro na lamang sila pangako, bilang katunayan naging sikat pa nga sila kapag ginamit nila ang issue ay ang murang singil sa kuryente. Ito'y sad to say, at si Senador Juan Ponce Enrile na naging tanyag muli ang kanyang pangalan at naluklok sa kapangyarihan dahil naipangako niya sa bayan ang murang singil sa kuryente. Sa pangalan mga kaibigan, maraming salamat Sir Deo, at sa inyong muling pagpasyal sa ating istasyon. Maraming salamat din naman. Architect Oscar Del Rosario Senior, wala pa kayong junior, Meron po. Meron senior. Maraming salamat po sa inyo. Si Architect, kung ako nagkakamali, nasa 50 pa lang ito si Architect. Salamat. Sa pangalan ng ating mga Agila reporters, nandyan doon si Jaime Malayo, at ganoon din ang ating nakaagapay sa production na si Jojo Suri Santos, at ganoon din si Jennifer Rilo. Ay, walang kasawa-sawa ito. Dumadami ang ating mga taga-subaybay dahil kay Jennifer, At ganoon din ang ating engineer, walang iba kundi si Kuya Jonas. Kami po naman ang iyong nakasama. Nando Pablo po, dagang salamat, may Brutag Pilipinas. Hanggang bukas, ako naman po si Joey Dizon. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, teka lang, pabati pala, pakibati raw ang taga-barangay Poblasyon, Araceli, Palawan, na nakikinig po ang mga mangingisda doon, na sila daw po hindi problema ang singil sa kuryente dahil matagal na silang walang kuryente.